Kinabukasan pagkagising ni Divina ay nabanes na agad siya. Kitatawag lang kasi si Lloyd at sinabing carnap daw ang sasakyan na gamit ng lalaking nais siyang patayin, at nakausap na raw nito ang talagang may-ari at suportado pa nito ang sinabi na carnap dahil may police report ito. Sumakit tuloy ang ulo niya kahit kagigising lamang niya. Dead end sila kung paano malalaman kung sino ang may gawa ng aksidente lalo pa at patay din ang magmamaneho ng sasakyan. Matapos ibalibag ang cellphone sa kama ay muli siyang natulog. Wala siyang ganang bumangon ngunit muli siyang nabulabog nang muling tumunog ang cellphone niya. Hello, ani ng tinig. Kilala niya ang tinig ngunit hindi siya agad nagsalita. Hello Olive, sila si ito, Anes na wika nito. Oh hi, kumusta? Aniya na pilit pinasaya ang tinig para hindi nito maramdaman na naiinis siya. Mapanood ang balita tungkol kay Divina. Ikaw yon, di ba? I mean ikaw si Divina. Pero naguguluhan ako, maya-maya ay napatigil na saad nito. Bakit Lassie? Pasensya ka na kung hindi na kita napaliwanagan pero malalaman mo rin ang lahat. Aniya ngunit muli itong nagsalita. Hindi yun Olive, nalilito lang kasi ako. Kagabi habang nasa Harden ako at nagpapahangin, tapat yun ang terasa ng silid ni na Senyorito Giovanni at Mildred, narinig ko si Mildred na galit at tila, putol ding wika nito na tila may nais sabihin. Ano iyon Lassie? Mariing sambit, hindi kaya alam na ni Mildred na ikaw si Olive, sa mga narinig ko kagabi, batid kong siya ang may gawa sa aksidenteng kinasangkutan mo, tila may bahid ng takot na wika. Doon ay tuluyang naliwanagan siya, si Mildred nga ang may gawa, ngunit napaisip siya kung bakit yun gagawin ni Mildred, it's either alam niyang siya si Olive o nalaman na nito ang lihim na relasyon nila ni Giovanni. Hello Olive, naririyan ka pa ba? Antag ni Lassie. Oo, nandito pa ako, mag-iingat ka. Anito sa kamuling natahimik, kailan mo balak magpakita sa magulang mo? Tanong na hindi niya napaghandaan, alam mo bang nalungkot ng husto ang mga magulang mo, ang itay mo? Minsan ay nakikita ko sa bukid, minsan ay nakikita kong kapag napapadaan rito ang inay mo ay tulalang nakatingin lamang, wika ni Lassie na nagpabukal ng luha sa kanyang mata. Kahit ilang ulit niyang itatak sa isipan na kailangan niyang maging bato para manalo sa laban pero kapag pamilya na niya ang pag-uusapan ay nakulusaw ang puso niya at ang mata ay tilkal na hindi mapatid ang luha. Hello Olive, muling antag ni Lassie sa kabilang linya. Yes, anya nagaralgal na ang tinig, siguro kapag naibalik ko na ang dati kong mukha, kapag naibalik ko na ang dating ako, babalik din ako sa kanila Lassie, iyak na niyang wika. Miss na kita bestie, iyak na ring wika nito. Ako din, alam mo bang pigil na pigil akong yakapin ka ng araw na imbitahan ako ni Mildred dyan, nang makita kita, tila tatakbo ang mga paa ko palapit sa'yo pero ang utak ko sinasabing, huwag, hindi pa ngayon ang panahon, ilang beses ko ring pinigilan ang sarili kong huwag pumunta sa amin pero wala Pumunta ako at nakita ko si inay pero sa katauhan ni Divina hindi bilang si Olive na anak nila, ang mahabang turan sa kaibigan. Sige na, may trabaho na ako bestie, basta mag-iingat ka. Anito sa kanawala sa kabilang linya. Nang mawala si Lassie sa kabilang linya ay napaupo na siya, kahit papaano ay nabawi ang pagkalungkot. Tumayo siya at nagpalakad-lakad at nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. She tried to call Giovanni pero nakapatay ang cellphone nito. Nagtaka siya. Nakaligaw na siya at nakaayos ay muli niyang sinubukang tawagan ang lalaki pero nakapatay pa rin ang cellphone nito. Nabubuo tuloy sa isip na talagang alam na nga ni Mildred ang relasyon nila. Kailangan niyang umattend ng last session niya para sa test na ginagawa nila. Very hopeful siya na makatulong yun sa kanya. Mabilis siyang dumulog sa mesa upang makapag-late breakfast. Nang ilagay ni Maverick ang nilato nitong tinapang bangus ay biglang nag-iba ang timpla niya. Umasim ang mukha niya kasunod ng pangangasim ng sikmura, tila maduduwal na siya, mabilis siyang tumakbo sa lababo kung saan sa tabi noon naman ay nakatavo si Manang Choring habang ginagawa ang sausawan nila sa pritong tinapang bangus. Mapanghinala ang tingin na pinapukol nito sa kanya, batid na niya ang nasa isip nito, hindi rin niya alam kung matutuwa siya o matatakot kung buntis na nga siya sa makailang ulit na pag-aangkin sa kanya ni Giovanni, ang kanyang asawa. Buntis ka ba? Diretsahang tanong ni Manang Charing nang tumitig ito sa kanya. Hindi ko po alam, sagot nang matapos siyang magduduwal saka naghilamos, alam ng mga ito ang kanyang kwento, alam din nila ang kanyang misyon.
Tumingin ulit ito ng matiim sa kanya. Hindi ako maaaring magkamali. Buntis ka? Si Giovanni ba ang ama? Yumuko siya. Nahihiya siya rin. Ayaw niyang isiping kabit siya pero sa bagay, ang alam ng tao ay tunay na siya ngunit kabit nga ba siya? Siya ang tunay na asawa. Alam kong asawa mo si Giovanni. Oo para sa'yo pero, ang putol na saad nito. Pero sa mata ng iba, hindi dahil si Mildred ang asawa nito. Well, iyon ay tatanggapin siya ni Giovanni kapag bumalik na ang alaala niya. Manang, ramdam ko mahal pa rin ako ni Divina at kung buntis mama ko, mas mainam na siguro dahil kahit papaano may lalaban din ako kay Mildred, may obligasyon na rin sa akin si Giovanni. Matatag na turan sa matanda, batid naman niyang maiintindihan siya nito. Matapos siyang suriin ng kanyang OB-GYN ay nagdiwang ang kanyang kalooban. Tama, buntis siya. Ayon sa doktor ay 3 weeks na raw. Muli ay napaluha siya dahil naalala ang anak nila ni Giovanni, dapat malaki na ito kung hindi lang siya nakunan. Okay ka lang ba Miss Sulemente? Ang alalang tura ng doktor nang makitang ang simpleng pagluha niya ay naging hagulhol na sa pag-iyak dahil sa kaligayahan na sa wakas ay nabuntis siya ngunit nang maging kumplokado ay nabahala na. Naalala ko lang ang nawala niyong anak, tumango-tango naman ito, pero pinayuhan siyang huwag masyadong ma-stress. Makakapekto yun sa kanyang kondisyon, kaya pinakalma ang sarili, nang nasa bahay na naalala si Giovanni kaya agad niya itong tinawagan, buti na lamang at nagri-ring na ito. Matagal, nakailang dial din siya bago nito sagutin. Hello, please Divina, sunod-sunod na bulalas ni Giovanni. Hindi tuloy siya nakapagsalita. Divina, antag nito, yes, sagot sa basag na tinig. Are you crying, please Divina? Understand me. Ayaw kong masira ang pamilya ko, sumamo pa niya. At ako Giovanni, iiwan mo na lang ba ako? Giovanni buntis ako, bulalas niya dahil sa labis na hinanakit. Ito naman ang natigilan ng marinig ang kanyang sinabi, buntis ka. Anito kalaunan. Oh, actually, nandito ako sa ospital. Ngayon ko lamang nalaman, aniya na naiiyak pa rin. Isang buntong hininga ang nainig niya buhat kay Giovanni. Okay. Meet me at the restaurant we used to dine. We'll talk. Seryosong turan ni Giovanni saka nagpaalam. Sige Giovanni, pag-usapan natin. Anak mo ito at handa kong ailaban ang aming karapatan. Hindi lamang ako bilang iyong asawa pero sa aking anak. Kung noon natalo ako ng walang kalaban-laban, ngayon lalaban ako ng patas. Aniya sa sarili saka tinahak ang papalabas ng ospital. Mabilis siyang pumunta sa opisina nila. Agad na tinawag ang kanyang sekretarya. Hi ma'am, bati nito nang sumungaw sa pinto. Upo ka Lloyd. Aniya sa harap ng kanyang mesa. Agad naman itong tumalima. Buntis ako. Agad na bungad rito. Nanlaki ang mata nito sa kanyang sinabi. Bago pa muling maulit ang nangyari noon, uunahan ko na si Mildred. Siya ang may kagagawan sa nangyari sa akin. She find out that I'm having affair with Giovanni. Ayaw kong mawala ulit ang anak ko kaya uunahan ko na siya. Matiim niyang wika. So, ipapahanda ko na ba ang mga tauhan ko ma'am? Ani ni Lloyd na naghihintay ng sagot. Tumango siya. Copy, anito saka nagpaalam, naging abala man siya sa opisina ay hindi niya maiwasang mapatingin sa orasan. 1 oras na lamang ay pupunta na siya sa restaurant kung saan sila palagi ang nagtatagpo ni Giovanni. Nang matapos ang mga binasa at pinirmahang papeles ay may 20 minutos pa siya. Agad na hinagilap ang bag ang kanyang pouch kung saan naroroon ang ilang makeup kit niya. Nag-retouch muna siya upang maayos naman siyang haharap kay Giovanni, kahit halata ang pamumugto ng mata gawa ng halos 1 oras niyang pag-iyak kanina. Nang ganap na pamatak ang oras ay sinuot niya ang kanyang sunglasses upang takpan mula sa mga empleyado ang kanyang magtong mata. Ang ilan ay napapatingin pa sa kanya dahil naka-sunglasses siya kahit sa loob ng building nila. Nang makarating ay nakitang naroroon na si Giovanni at matiim na nakatingin sa kanya habang papalapit siya rito. Nang makarating siya ay hindi na muna niya hinubad ang kanyang sunglasses. Nakitang napakunot noo ito kaya napilitan siyang habarin yun at napalunok ito nang makitang mugto ang mata niya. We're here, you said, we're going to talk, so what we gonna do now? Diretsahang tanong kay Giovanni na nakatingin lamang sa kanyang mukha. Gusto niyang umiyak sa sandaling iyon dahil tila dinudurog ang puso niya sa isiping mas pinipili nito si Mildred kaysa sa kanya. Divina, you know that I'm married. Ayaw kong masira ang pamilya ko. Malumanay nitong saad.
So, you're saying na hindi mo aakuhin itong pinagbubuntis ko? May diin pero kalmado, matagal bago sumagot si Giovanni. Doon ay hindi na niya kinayang paglabanan ang pagluha niya. Nang maramdaman ni Giovanni ang pagpatak ng luha niya ay agad nitong hinawakan ang palad niya sa kahinalikan yun. Naiiyak na rin ito, mahal na rin kita pero ayaw kong masira ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, susuportahan ko. Putol na wika nito nang pilit niyang binawi ang palad rito. Hindi lang suporta mo ang gusto ko Giovanni, ikaw mismo, giit niya. May ilang naaga na ang pansin nila pero nagkikibit balikat na lamang ang mga ito. Pinipigilan naman nilang huwag mag-ingay at makatawag pansin dahil kapwa sila luhaan ay hindi mapigilan. Divina, please try to understand my situation, samamo ni Giovanni. Tumahimik si Divina saka nag-isip isa sa paraan para malaman kung sino ang mas papahalagahan nito. Okay. Hindi naman ako maramo Giovanni, hindi ko hihingi ng lahat ng panahon mo. Weekdays kay Mildred ka pero weekend sa akin ka. Okay naman na siguro yun, 5 days for your family, 2 days for us. Fair enough, aniya saka tumitig kay Giovanni. Hindi alam ni Giovanni kung ano ang isasagot kay Divina dahil nakapangako na siya kay Mildred na hindi na makikipagkita pa kay Divina. Ayaw niyang tuluyang mawasak ang pamilya nila. Ayaw niyang masaktan si Mildred. Ang babaeng nag-alaga at umintindi sa kanya noong mga panahong halos wala siyang makapitan, noong panahong nakakulong lamang siya sa kanyang wheelchair. Walang tugon buhat kay Giovanni kaya tumayo na siya. Bago humakbang ay nakipagtitigan siya kay Vince sabay sabi, pasensyahan na lamang tayo pero mula sa araw na ito, hindi mo makikita ang anak natin, aniya sa kahahakbang nang biglang lumuhad sa paanan niya si Giovanni akap-akap ang mga binti niya. Please. Putol na samamo nito ng muka sa di kalayuan ay dinig na dinig ang pamilyar na tinig. Bravo, what a scene, malapit na akong mahuli, malakas at pumapalakpak pang wika ni Mildred papalapit sa kanila. Agad na napatayo si Giovanni nang makita ang asawa nito. Mildred, anong ginagawa mo rito? Sabad sa asawang galit. Anong ginagawa ko rito? Wow, Giovanni asawa ko, at tinatanong mo kung ano ang ginagawa ko rito. Oh come on, maanghang sa turan pa rin. Ni Mildred, attention everyone, tawag nito ng pansin ang lahat ng naroon. Mildred, stop it, banta ni Giovanni sa iskandalong nais gawin ng asawa. Kalmado nang nakatayo si Divina, ngayong nasa harapan si Mildred, mas kalmado siya kaysa noong sila lamang ni Giovanni, hinayaan niya lamang ang nais nitong gawin. Everyone, alam niyo bang ang babaeng ito ay kabit ng asawa ko, maanghang na wika ni Mildred sabay duro siya. Oh my God, di ba si Divina Sulamente yan? Kaya pala di nagtagal sa TV, kabit pala, bulong ng isang babaeng nasa gilid, marami pang bulong-bulungan pero nanatili siyang nakataas noo. Hinayaan niya lang magdada si Mildred. Bilib na rin talaga ako sa mga malalanding kabit ngayon, grabe. Biruin mo hinangaan ko pa dahil sa mga magagandang love advice nito about family and relationship, yun pala siya ang magiging dahilan upang masira ang pamilya ko, malakas na bunganga pa nito. Ngayon, tapos ka na ba? Maaari na siguro akong umalis, ang mat-array na wika. Wow, ang lakas ng apog, kabit ka na, ikaw pa ang malakas ang loob, duro pa rin ito. Stop it Mildred, sabad ni Giovanni, no, I will not stop it. Hanggat hindi ka tinatantanan ng higad na yan. Sa inis ay hindi niya mapigil lang umigkas ang kamay niya sa pisngi nito. Divina, singhal naman ni Giovanni sa ginawa niya sabay lapit kay Mildred. Alang hiya ka, ani ni Mildred na susugurin si Divina ngunit mabilis na niyakap ni Giovanni ang asawa nang makitang susugurin si Divina. Bitawan mo ako Giovanni, pagpupiglas niya, talagang nasa kanila na ang pansin ng lahat. Ang mga tao ay matamang nanunood na lamang, may ilang tumawag na ng security kung may mangyaring hindi maganda. Bitawan mo at papatayin ko ang kabit na yan, ani ni Mildred. Ngumisi si Divina sa sinabi nito. Yan lang ba ang kaya mo Mildred, ang patayin ng lahat ng sagabal sa pag-ibig mo? Huwag na huwag mo akong matawag-tawag na kabit dahil kung may kabit rito, ikaw yun. Singhal niya saka lumakad na, gaga, kasal kami ni Giovanni, kabit ka, kabit, legal akong asawa, kasal kami. Bumalik ka rito, bitawan mo ako, nito at nagpupumiglas kay Giovanni. Bumalik si Divina, please Divina, umuwi ka na muna, mariing utos ni Giovanni nang makita nitong bumalik siya.
Tumawa siya. Makinig ka Mildred, aniya saka bumulong rito. Buhat sa likod ni Giovanni, mainam na yun at least safe siya. Legal ka lang pero hindi ikaw ang tunay. Bulong rito na kinangit-ngit nito. Matapos yun ay ngumisi lamang siya rito saka umalis. Bago siya lumabas ay nakita pa niyang si Giovanni na ang inaaway nito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Giovanni buhat sa nagwawalang asawa. Dahil doon ay kapwa siya natigilan, nanlalaki ang mata ni Mildred nang matauhan sa ginawa niya. Agad na inamo ang asawa habang hawak nito ang pisngi kung saan dumapo ang kanyang palad. "Babe, I'm so sorry, nabigla lang ako." "Sorry?" Sumamo kay Giovanni. Naalala niya kasi ang palagi ang sinasabi sa sarili. Ayaw na niyang maging masama sa paningin ni Giovanni. She want na siya ay maging kagaya ng dati niyang asawa na si Olive. Mahinihin at hindi palaaway. He wants to get Giovanni by that manner. Kapag ikaw ang manager, ay ikaw nang papanagan niya. She learned a lot with Olive. Baka nga nang mapasa kamay niya ito ay pinilit niyang mabuhay sa katauhan ni Olive. She let go of her friends, their nightlife, lifestyle para lang pumasok sa panlasa ni Giovanni. She succeeded. Ramdam niya iyon kaya hindi lamang isang Divina ang titibag noon. Alam niya namang kasalanan niya kung bakit siya nasampal nito. Mas naguluhan lamang siya kung ano ang gagawin dahil may obligasyon na rin siya kay Divina. Hindi na niya alam kung papaano lulusat sa problema niya. Natatakot siyang tutuhanan ni Divina ang banta nitong hindi na niya makikita ang anak nila kapag nagkataon, ngunit natatakot din siyang mawala o mawasak ang pamilya nila ni Mildred. Gulong-gulo na ang utak niya kaya matapos silang umuwing tahimik ni Mildred ay agad niyang tinawagan si Angelo. Kailangan niya ng makakausap, kailangan niya ng mapaglalabasan ng problema. Mabilis siyang pumasok sa silid upang maligo at makapagpalit. Nakitang naroroon ang asawang si Mildred, bakas sa mata nito na tila gusto siyang kausapin pero hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang sa kanya, may awa siyang nadama rito dahilan upang kurutin siya ng kanyang konsensya. Pumasok na siya sa banyo at naligo, maging ganoon man okupado pa rin ang isip niya ang mga isipin. What I've done? Bulalas sa kawalan sa gitna ng lagaslas ng tubig mula sa dutya. Paglabas ay naroroon pa rin si Mildred, nakatingin at tila hinihintay ang paglabas niya pero hindi ito nagsasalita. Naglabas siya ng damit at nang makita nitong panlakad ang suot niya ay nakitang nagbaling ito ng tingin. Lalabas lang kami ni Angelo, aniya saka akmang isusuot na ang pantalon niya nang marinig ang tinig ni Mildred. "Mahal mo pa ba ako?" Pigil na tanong nito. Agad siyang napatayo. Saktong suot na niya ang pantalon niya kaya lumabas ito sa gilid ng kamang kinaroroonan ng asawa. Muli ay naawa siya rito. "Oo babe, I'm so sorry to what I've done, basta babawi ako. Huwag lang kayong mawala ni Janica sa buhay ko." Aniya rito saka tinaas ang mukha nito. Kung ganda lang naman ang pag-uusapan ay hindi naman papahuli ang kanyang asawa, idagdag pang napakabait nito. Talagang iniwan ang pagiging spoil brat nito para lang umayos ang pamilya nila. Kung titignan niya si Mildred ngayon at sa mga larawang nakita, masasabi mong magkaibang tao na sila. Nakita niya ang pagsungaw ng munting luha sa mata nito matapos itong halikan. "Aayusin ko lang ito, pangako. Hinding-hindi na kita sasaktan." Sa isang bar sila nagkita ni Angelo. Pagkakita pa lamang sa kanya ay ramdam na nito ang bigat ng kanyang problema. "Mukhang mabigat ang dala natin anito habang sa kabilang palad ay may hawak na beer. "Pare, buntis si Divina," bungad niya. Natigilan ito sabay baba ng hawak na beer. "Teka pare, don't tell me tama nga ang hinala ni Mildred. May relasyon kayo ni Divina?" Alas na sabad nito sabay sapo sa mukha. Nang muling makabawi, "At binuntis mo pa bro?" Hindi niya alam kung nang iinis pa ito o maging ito ay inis sa kinasusuungang problema. "So anong plano mo ngayon?" Maya-maya ay tanong nito sa gitna ng katahimikan nilang dalawa. Tinungga ang beer na halos sin-aid ang laman. "Hindi ko pa alam," aniya sabay sapo ng dalawang palad sa mukha. "Noong una alam mo naman sigurong ganito ang kahihinatnan ng gagawin mo. What to do? Asawa mo si Mildred, anak mo si Janica, pamilya mo sila, ano? Liwan mo sila para kay Divina." Tila nang uusig na saad ng kaibigan. "No, of course not." Agad na sabad sa kaibigan, ngunit sa kaibuturan ng isipan ay may mga salitang ayaw sumungaw sa kanyang bibig. "Mahal ko ang asawa ko pero bakit parang sa kaibuturan ng puso ay tila may puwang na si Divina?"
handa ko bang isakripisyo ang aking pamilya para sa babaeng unti-unti nang pumapasok sa aking puso? Hindi ko na alam kung ano nga ba sa kanila. Ayaw kong bitawan ang alinman sa kanila. Handa akong gawin ang lahat. Manatili lamang silang dalawa sa buhay ko. Hindi mo sila pwedeng angkinin pareho, sabad ni Angelo na tila nababasa ang nasa isipan. Hindi ko alam Angelo, gulong-gulo na ang utak ko. Ayaw kong may mawala sa kanila. Putol na wika ng mapataas na ang tinig ni Angelo. That's ridiculous man, you can't keep two women in your life. Mataas at tila may bahid ng pagkainis. Ayaw kong ilayo ni Divina ang magiging anak namin. Sustentuhan mo, settle with her. For the first place, she knows that you're a married man and yet pumatol siya sa'yo. Giit naman ni Angelo. Napalagok ulit siya ng beer, sabay sapo ulit ng mukha. Ayaw niya. We talked and she demanded my time too. She even proposed a setup for us. Weekdays I'm with Mildred and weekends will be her. Natahimik si Angelo saglit saka muling nagsalita. Do you think Divina really planned this? Ang akitin ka. Tila desperadong wika nito. How? She can have every guys she want. Bakit ako napamilyado? Sunod-sunod na wika. Agad na nagkibit balikat si Angelo. Malay ko. Anito saka sila sabay na tumungga. Sa dami ng iniisip ay halos makulta na ang utak niya. Matapos ibaba ang bote ng beer na bottoms up na ininom ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Agad na nasapo ang ulo. Akala ay gawa lamang ng labis na alak pero unti-unting bumabalik sa isipan. Babe, huwag ka masyadong magpapakalasing ani ng babaeng sweet na sweet sa kanya. Yes babe. I'm just celebrating our marriage, aniya sa babae sabay halik sa lobby nito. Doon ay humarap muli ang babae at nabigla siya nang makita ang mukha nito, ang babae sa painting. Malakas na sigaw niya habang sapo ang ulo, nabigla si Angelo nang makita ang kaibigang sapo-sapo ang ulo. Bro may dala ka bang gamot mo, anito na natataranta. Dahil tila minamartilyo ang utak ay hindi niya ito natugan. Ngunit gawa na rin siguro ng taranta ng kaibigan lalo pa, at napatigil ang lahat ng nagkakasiyahan dahil sa sigaw ni Giovanni. Mabilis na kinapa ni Giovanni ang mga bulsa ng kaibigan, buti na lamang ay may dala ito at agad na pinasak sa bibig nito at pinainom. Matapos ng 5 minuto, kumalma na ang kaibigan. Pasensya na po, pasensya na guys, paumanhin sa nag-ambalang mga tao. Nang makabawi si Giovanni ay hindi niya maiwasang ikwento sa kaibigan ang matalas na nakikita, ang painting na sabi nila ni Mildred na bigay lang ng kaibigan, ang paulit-ulit na panaginip na naaksidente siya, nang matapos ay lumingon siya kay Angelo pero mukhang nabigla rin ito sa mga sinabi niya, halos matulala kasi ito. Pare, okay ka lang ba? Antag rito, ha? Oo. Malalim na ang gabi ngunit heto siya at hindi dalawin ng antok. Pinilit niyang matulog ng maaga dahil ngayon ay buntis siya. Ingat na ingat siya dahil ayaw na niyang mawala ng anak, ngunit hindi siya makatulog gawa ng kaiisip kung handa na ba siya. May parte sa kanyang iwan na ang lahat tutal ay may anak na siya. Hahayaan na lamang si Giovanni kay Mildred at tutal ay mukhang masaya na naman ito kay Mildred. Kaya lang habang iniisip ang lahat ng yun ay tila binaliwala niya na rin lahat ang ginawa niya. Nagpagamit siya sa mukha ni Divina para sa wala. Kaya mo ito Olive. Kaya ko ito, pangungumbinsi sa kanya. Tunog ang kanyang cellphone ang narinig, si Lloyd. Everything is ready ma'am, 9:00, pagpapasok ang mag-ina sa pinapasukan ng anak nila. They will be abducted, same as Giovanni, kapag papasok ito sa opisina nila. Ganoon din sa Doña Felicidad, she has a check-up tomorrow, kaya all set, ready ka na ba? Tanong nito. Humugat siya ng malalim na hininga. Yes, I'm ready. Aniya rito. Okay ma'am, see you tomorrow. Anito saka nawala sa linya. Tatapusin ko na ito, ano man ang mangyari, bumalik man sa akin si Giovanni o hindi, tatapusin ko ito. Importante, may anak na siya at siguro babalik na lamang siya sa London at mamumuhay ng tahimik kasama ang anak at ang mga kinilalang magulang. Papasok na sina Mildred at ang kanyang anak sa school na pinapasukan nito nang biglang tambangan sila ng hamarang na sasakyan. Agad sana siyang aatras nang tila may masamang balak ang nasa sasakyang hamarang sa kanila ngunit hindi maka-atres dahil may nakasunod din pala sa kanila. Mommy, takot ng tinig ng anak niya. It's okay baby.
Nandito si Mommy, konsole sa anak kahit binalot na ng takot ang dibdib. Lumabas ang ilang lalaki sa nakabuntot na sasakyan at pilit silang pinapasok, ayaw niya sana pero noong tutukan ng isang lalaki ng baril ang anak ay wala siyang nagawa, tinangay siya ng mga ito. Anong kailangan niyo? Pera ba? Magbibigay ako. Huwag niyo lamang kaming sasaktan, suhol niya. Pasensya na, trabaho lang, baba, sanggal ng isang lalaki dahilan upang mabilis na bumaba at ang isa naman ay hawak ang anak na panay ang iyak. Pagpasok nila sa sasakyan ng mga ito ay iyak silang iyak na mag-ina. Tahimik, sabi ng katabing lalaki. Ngunit mas lalong umiyak ang bata dahilan para busalan sila ng mga ito. Awang-awa si Mildred sa anak, pagbabayaran niyo ito, hiyaw ng isipan. Papasok na rin si Giovanni, sabi ng kasambahay nila ay kaaalis lang daw ng mag-ina niya. Medyo late siyang nagising gawa ng hangover, mabilis siyang nagmamaneho dahil may early meeting siya ngunit bigla siyang napapreno nang biglang may hamarang na sasakyan at lumabas mula roon ang ilang kalalakihang may dalang baril. Agad na tinutukan siya ng mga ito kaya napataas siya agad ng kamay. Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan, saad ng isang lalaki, wala siyang nagawa kundi ang sumama sa mga ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka masasaktan, may surprise lang sayo. Ani ng isa na nakatawa pa, nakitang sumenyas ang kasama nito, matapos ay piniringan at binusalan na siya. Lagitlit ng preno ng sasakyan ng Donya ang gamambala sa naiidlip nitong diwa, kasama nito ang caregiver nito at ang driver nila, Donya, nanginginig na tura ng driver nila habang nakatitig sa nakahambalang na sasakyan sa harapan nila. Nanlaki rin ang mata nila nang makitang maging sa likuran nila ay may sasakyan, naglabasan ang ilang kalalakihang may mga baril. Kinatok ng mga ito ang bintana ng sasakyan. Ngunit mahigpit ang sabi ng Donya na huwag daw. Huwag George, matigas na utos nito. Nang makitang papuputukan na ng isa ang sasakyan nila ay binuksan na iyon. Bibigay ka rin pala, ani ng isang lalaki. Huwag kang mag-alala, si Donya lamang ang kailangan naman. Kunin ng Donya, utos nito sa kasamahan. Ayoko, sinabing ayaw ko, giit ng Dontes sabay sampal sa lalaki. Susuntukin na sana ito ng lalaki pero pinigil ng pinaka-leader ng grupo. Hep, walang masasaktan, Leon ang bili, Donya Felicidad, mas mabuting lumakad na kayo, huwag kang mag-alala, your son's family is waiting for you there. Tura ng lalaki na tila professional naman pero bakit nang kikidnap ito? Nang marinig yun ng Donya ay sumama na ito, ngunit muling nagpumiglas ng gapyusa nila ang kamay ay ipiring ang mata at busalan ang bibig nito. Sumapit ang 10:00 ng umaga, tumawag na si Lloyd at sinabing naruroon na ang lahat ng kanilang target, kaya gumayak na rin siya para sa isang pagtutuos. Pagdating sa lugar na pinagdalhan sa mga ito ay isa-isang tiningnan ang mga ito. Ma'am, heto na silang lahat, wika ni Lloyd. Nabigla si Giovanni, may dumating at sinabing ma'am ang isang tinig ngunit mas nabigla siya nang makilala ang tinig na sumagot. Oo, salamat sa pagtulong sa akin, you did a good job, puri niya kay Lloyd. Nakikiramdam lamang si Giovanni habang ang asawang si Mildred ay inaamo ang anak na kanina pa umiiyak. Sila na lamang ang nasa loob ng silid na yun, si Donya Felicidad, si Giovanni, si Divina at ang anak at siya. Lumapit siya sa anak ni Divina, tinanggal niya ang piring saka siyang umiti rito. Halika, aniya sa bata. Saan mo dadalhin ang anak ko, hayop ka Divina, alam kong ikaw yan, ngit-ngit ni Mildred. Ilalayo ko lang ang anak mo Mildred, gusto mo bang marinig niya ang lahat ng kahayupan mo, turan niya. Mas hayop ka, anong kasalanan ko sa iyo at sinisira mo ang pamilya ko, singhal ni Mildred. Tumayo si Divina mula sa pagkakaluhod kay Janica, since ayaw mong ilayo ko ang anak mo. Okay, fine, aniya saka binigay kay Mildred ang bata. Ano ito Divina, plinano mo ba ang lahat ng ito? Galit ng tinig ni Giovanni, bakit pati ang mama ko ay nadamay? Ako lang, dahil ako lang naman ang may atraso sa'yo. Tumawa si Divina, tawang nakakaloko. Giovanni, wala kang atraso, baka nga after this ay pasalamatan mo pa ako. Ito, ang pamilya mo, ang buhay mo ngayon, lahat ito ay isang palabas lamang, ang direktor ay ang iyong ina at asawa, malakas na sabi. What do you mean? Ani ni Giovanni na kinatawa niya. Sinungaling, ano ang plano mo sa amin? Singhal na agaw ni Mildred, simple lang Mildred,
ang tapusin ng palabas na ito, pero gusto kong ikaw ang magkwento kay Giovanni sa tunay na pangyayari, nakangising wika nito.